Iniligtas ni LeBron ang Lakers sa standing, bumalik sa pang-4 na pwesto. Butler nag-issue ng warning sa pagbabalik ni Curry at Warriors nagdesisyon na kay Curry maglalaro laban sa Pelicans. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Luka 3, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lang ang link sa comment section. Si Luka Doncic ay nagpakitang gila sa ika-4 na quarter, ngunit isang tip-in ni LeBron James sa huling segundo ang nagbigay sa Lakers ng panalo laban sa Pacers 120-119 sa Indianapolis nitong Huwebes na nagtapos sa kanilang losing streak. Muling nagpakitang gilas si Doncic sa unang kalahati ng laro na may 19 na puntos. Natapos niya ang laro na may 34 na puntos, 7 rebounds at 7 assists. Samantala si LeBron James ay walang naipasok na field goal sa unang 3 quarters matapos magmintis sa 5 tira sa first half. Gayunpaman, nagtala siya ng 13 puntos, 13 rebounds at 7 assists. Nag-ambag si Austin Reeves ng 24 na puntos kung saan 17 punto ay nanggaling sa first half kasama ang 4 na rebounds, 5 assists at 1 steal. Si Rui Hachimura ay may 14 na puntos kabilang ang 2 mahalagang 3-pointers sa huling minuto ng ika-4 na quarter. Nagtapos si Dorian Finney-Smith na may 11 punto habang si Jackson Hayes ay may 13 punto. Nagsimula ang Lakers na may 6 na puntos na kalamangan, ngunit mabilis na sumagot ang Pacers ng 8 sunod na puntos upang kunin ang kalamangan. Pinakain ng LA si Jackson Hayes ng 3 alley-oop dunks at nanatiling mataas ang enerhiya ng laro habang patuloy na umaagos ang opensa. Nagpalitan ng 3 ang parehong koponan kung saan si Luka ay nakapasok ng 3. Pareho rin silang may 50% shooting from beyond the arc. Sa huling 3 minuto ng first quarter, 1 puntos lamang ang kalamangan ng Indiana. Nanguna ang Pacers sa battle in the paint na may 12 puntos kontra sa 8 puntos ng Lakers. Nag-ambag si TJ McConnell ng 5 puntos mula sa bench para sa Indiana. Matapos ang malakas na simula, nagsimulang bumagsak ang opensa ng Lakers. Kasabay nito, humina rin ang depensa nila, dahilan upang makapagtala ang Pacers ng scoring run. Bahagyang naputol ito ni Gabe Vincent sa isang 3, ngunit sa pagtatapos ng first quarter, leading ng 5 ang Indiana. Nagsimula ang second quarter sa perpektong paraan para sa Lakers na may 9 na sunod na puntos upang muling makuha ang kalamangan. Nagpakita rin sila ng mas mahusay na depensa kung saan nakapagtala ng isang block si Dorian Finney-Smith at na-alter ni Jared Vanderbilt ang isang tira. Pinaigting ni Dalton Neck ang scoring run ng LA sa isang 3, kasunod ng isa pang 3 mula kay Dorian na nagbigay sa Lakers ng 15-0 run. Sa wakas, nakapuntos ang Indiana sa pamamagitan ng 3-point play ni Andrew Nembhard. Patuloy ang magandang second quarter ni Austin Reeves na may 6 na puntos sa paint. Siya rin ay na-foul sa likod ng arc at naipasok lahat ng kanyang free throws. Hindi napigilan ng Indiana si Austin na tila mag-isang bumubuwag sa kanilang depensa. Umabot siya sa 17 puntos sa natitirang 5 minuto bago ang halftime. Nakapagtala si Tyrese Haliburton ng 3 para sa Indiana, ngunit hindi ito nagbigay ng momentum sa kanilang koponan. Si Rui ay nakapasok ng pangalawang 3 at nanatiling perpekto sa field. Sa huling 50 segundo, pumasok si Luka ng isang napakahirap na 3. Naputol ang kalamangan ng Lakers sa 11, ngunit nakapagkonekta si Austin kay Jackson para sa isang dunk na nagbigay sa Lakers ng 13 puntos na kalamangan pagpasok ng halftime. Sa ika-4 na quarter, kahit nahirap sa opensa si LeBron sa unang 3 yugto, nagpasabog siya ng 8 puntos sa simula ng quarter upang bigyan ng mas malaking kalamangan ng Lakers. Ngunit kahit na lumaki ang lead ng LA, agad itong nabasag ng malaking run ng Pacers. Ang dati na double-digit lead ay bumaba sa 2. Pagkatapos ng timeout, nag-turnover si LeBron na nagdagdag ng kaba sa Lakers nang naging leading ng 5 ang Pacers. Sumagot si Luka ng 5 sunod na puntos upang muling maibalik ang kalamangan sa Lakers. Parehong nagmintis ang magkabilang koponan sa kanilang sumunod na posisyon at sa huling play ng laro na ipasok ni LeBron ang game-winning tip-in mula sa mintis na tira ni Luka na nagbigay sa Lakers ng panalo sa isang dramatic na pagtatapos. Sa ibang balita naman, dahil sa panalo bumalik ang Lakers sa pang-4 na pwesto habang ang Warriors naman ay bumaba sa pang-7 sa West. Speaking of Warriors, ang Golden State Warriors ay natalo sa kanilang huling 2 laro laban sa Atlanta Hawks at Miami Heat. Ang 2 kalaban ay may pinagsamang 52% shooting sa mga larong iyon na isang mahirap na hadlang upang malampasan.
Ngunit kung nais ng Warriors na patunayan na isa sila sa pinakamahuhusay na koponan sa liga, hindi sila maaaring matalo sa mga koponan na mas mahina kaysa sa kanila. Bukod sa napakagandang shooting ng Hawks at Heat, wala rin si Stephen Curry sa dalawang larong ito. Inaasahang babalik na siya sa lalong madaling panahon at kapag nakabalik na siya sa lineup, umaasa ang Warriors na makabalik din sila sa kanilang panalong landas. Matapos matalo sa Heat, ipinahayag ni Jimmy Butler kung gaano kahalaga si Curry sa Warriors. Talagang kailangan natin si Curry na bumalik, sabi ni Butler pagkatapos ng laro. Gusto naming siguraduhin na nasa tamang kondisyon siya, pero inaasahan pa rin naming manalo. Kailangan naming magpakita ng mas mahusay na pagsisikap kaysa sa ipinakita namin sa huling dalawang laro. Kapag bumalik siya, sa tingin ko magiging iba ang takbo ng laro. Sa season na ito, may record ang Warriors na 7-5 nang wala si Curry, ngunit 3 sa mga panalong iyon ay nagmula sa unang buwan ng season. Siya pa rin ang pinakamahusay na manlalaro ng koponan, at kung makakagawa sila ng isang huling pagsulong upang tapusin ang season nang kasama siya sa lineup, maaaring makatanggap siya ng ilang MVP votes. Kung nais ng Warriors na magkaroon ng tsansa na manalo ng kampyonato, kakailanganin nilang mapanatili ang kalusugan ng kanilang pangunahing mga manlalaro at tiyaking naglalaro sila sa kanilang pinakamataas na antas. Ang Golden State Warriors ay desperado na talagang nangangailangan na bumalik si Steph Curry. Noong una siyang nawala dahil sa pelvic contusion injury, maraming naniwala na kaya nilang lampasan ang paparating nilang madaling schedule. Ngunit natalo ang team sa sunod-sunod na blowout laban sa Atlanta Hawks at Miami Heat. Bagamat ayaw ng Warriors na ipilit ang pagbabalik ni Curry, ang team ay nasa mapanganib na posisyon na ngayong pwedeng bumagsak sa play-in tournament dahil leading lang ng kalahating laro ang kanilang kalamangan sa ika-7 seed na LA Clippers. Bago harapin ng Warriors ang Heat noong Miyerkules ng araw, isiniwalat ni head coach Steve Kerr kung kailan niya inaasahang babalik si Curry. Ayon kay Sam Gordon, sinabi ni Kerr na inaasahan niyang maglalaro si Curry sa Sabado laban sa New Orleans Pelicans. Nag-ensayo siya ng mag-isa matapos ang practice noong Martes, ngunit hindi lang niya naramdaman na tama matapos ang 1 kilos na ginawa niya sa dulo ng kanyang workout. Ayon kay Kerr, patuloy ang Warriors sa pag-iingat. Matapos matalo ang Warriors sa Miami noong Martes, muling nagsalita si Kerr tungkol sa availability ni Curry. Ayon kay Sam Gordon, kinumpirma ni Kerr na siya ay magugulat kung hindi makakalaro si Stephen Curry sa Sabado, ngunit idinagdag na siya ay ituturing na questionable. Pabuti ng pabuti pero day-to-day pa rin, sabi ni Kerr. Sa papel, hindi dapat kailanganin ng Golden State Warriors si Steph Curry upang talunin ang ika-14 na seed na New Orleans Pelicans. Gayunpaman, hindi rin nila dapat kailanganin siya upang talunin ang ika-7 seed na Atlanta Hawks o ang ika-10 seed na Miami Heat. Ngayon, ang Golden State Warriors ay nasa isang sitwasyon kung saan bawat laro ay isang dapat mapanalunan para sa natitirang bahagi ng season. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa tsansa ng Warriors?